So good day everyone. I was reporting about our Philippine Coast Guard in the Philippines and their duties in our aquatic environment. So the Philippine Coast Guard is mandated and responsible for maritime search and rescue, maritime law enforcement, marine safety, marine environmental protection, and maritime security. Maglusad ang Philippine Coast Guard og search and rescue sa karagatan, magpatupad og mga batas sa dagat, din siguraduhon ang kaligtasan ng mga sasakyang pandagat, protektahan ang mga kapaligirang dagat, din panatilihin ang seguridad sa mga katubigan ng bansa o tuwang Philippine Area of Responsibility. Then marine, in terms of kuan po sa maritime safety or MARSAF, objective: prevent or minimize unnecessary loss of lives and property at sea. So layunin ng MARSAF na maiwasan o mabawasan ang pagkawala ng buhay at ari-arian sa dagat sa pamamagitan ng maayos na pamahala o kaligtasang pandagat. So halimbawa ani is kanang mga illegal fishing, so ginabawal siya kay naipasibol pa dama itong mga bata pa, so wala na tay source sa sunod pang umaabot. So dapat control na permit ang mga isda, na permit di basta-basta makuha kanang atong mga coral reef, kana dapat protektahan pa nato na kay dira ang kanang puloy-anan sa tuwang mga isda. Then sa pa kanang coral reef o kanang mga natural resources na to dapat protektahan na dira ang napita. So ang Philippine Coast Guard ang nagmandato nga sila ang magabantay katong mga illegal nga mga nagabuhat og kuan nga makadaot sa atong mga natural resources. Then ang next is ang seaworthiness of vessels, mandatory pre-departure inspection, compliance with safety standards, prevention of unsafe vessels for sailing, a random emergency and operational readiness evaluation in ports. The mahigpit na mandatory pre-departure inspection, halimbawa ani siguro is kanang bago mo biyahe ang isa ka ship or barko na mandatory inspection kung good ba ang katong mga karga, walay mga kontraband anang mga nana. So pagsunod sa itinakdang safety standards, so para sa tuwa diri sa kuan mga building na safety standards, so ang ilahapod katong mga barko dapat napod sila safety standards nga ginasunod. So pagbabawal sa mga hindi ligtas na sasakyang pandagat, so katong mga sikanhad na nga mga sasakyang pandagat, mga gubao na kanang ipagtitaya na bawal na magit siguro na siya mulayag kay basig mausa pa lang na dito, so mapay kadisgrasya. Then bigla ang pagsusuri sa kahandaan sa oras ng emerhensiya sa mga pantalan. So emergency operation readiness evaluation in ports, so bigla ang pagsusuri sa kahandaan sa oras ng emerhensiya sa pantalan. So kani murag kuan siya kanang tawag kanang drill or kanang unsay mga angay buhaton if na ay mga unnecessary nga mga mahitabo gud ana mga safety protocol, mga awareness. So navigational safety regulations, conduct of regular vessel safety inspection, publication of notice to mariners or NOTAM, implementation and enforcement of navigational rules, designation of sea lanes, so regular pag-inspection sa mga barko, then pagpapatupad ng mga alintunin sa paglalayag at tamang ruta sa karagatan. Then about aning NOTAM, so ang NOTAM is isang opisyal na abiso na inilalathala upang ipaalam sa mga marino o malalayag ang mga mahalagang pagbabago sa mga mapa, pantalan, ilaw dagat or lighthouse, palatandaan sa dagat at iba pang navigational information na mahalaga para sa ligtas na paglalayag. Kinamoto siya ang NOTAM. Ang layunin ng NOTAM is upang tiyakin na ang gumagamit ng dagat gaya ng mga kapitan ng barko at seafarers ay may pinakabagong impormasyon para maiwasan ang
aksidente o pagkaligaw sa karagatan. So ang halimbawa ani is may bagong itinatayong lighthouse o tinanggal na buoy o katong makita man ni kasagaran sa dagat katong maglutaw siya nga naay mura siya og kuan poste nga naglutaw-lutaw. Then mga bagong danger zones sa dagat, half reef, sirang barko na. Then temporaryong pagbabawal sa paglalayag sa isang bahagi ng dagat. Then pagbabago sa mga navigational route, mga proyekto sa karagatan gaya ng dredging o underwater construction. And kaning last is navigational safety and infrastructure, operation and maintenance of 565 lighthouse in the Philippines and 44 plus navigational buoys nationwide, ensures safe voyage and proper guidance to mariners. So ang PCG sila ang naga-monitor sa kaning mga lighthouse. Sila ang bali kung may mga guba-guba siguro po na ilan ang kuan dito, ilan ang maintenance, so sila naga-monitor. Then sa 44 plus nga navigational buoy katong nagalutaw-lutaw nga murag poste kato kay bali moto ang maputong kuan katong semi truck sa kanang mga ship nga mag-agi. So moto lang para tandaan nga dira sila mag-agi ana. So motong dito sa katong kuan katong notam katong notice to mariners moto ang ginahatag kung naay mga pagbag-o about aning mga lighthouse or kaning mga kuan navigational buoys.